upang bigyan diin ang kahalagahan ng pananatiling bukas sa kalooban ng Diyos. Ibinabahagi sa atin ni Jesus ngayong araw ang talinghaga ng manghahasik. Layon ng Panginoon na hikayatin ang tanan na ihanda ang puso sa mabungang pagtanggap ng mabuting balita upang sa gayon makapamunga ng masagana. Sa pahayag ng Panginoon, lumabas isang araw ang magsasaka upang maghasik ng binhi. Ang ilan sa mga butil ay napunta sa gilid, kaya't agad tinangay ng mga ibon. Ang ilan naman ay sa batuhan, at dahil sa init at uhaw ay namatay at hindi umusbong. Ilan naman, aniya, ay sa matinik, kaya nasakal at nasawi. Tanging ang mga nahulog sa matamang lupa ang namunga. Inilalarawan ni Jesus ang iba't ibang disposisyon sa pagtanggap sa panawagan ng Diyos. Ang Diyos ang manghahasik sa kwento. Ang binhi ay ang kanyang banal na salita at ang lupa ay kumakatawan sa ating puso. Ang paghahalin tulad nito ay lubos na mahalaga upang maintindihan kung ano ang maaring estado at kasalukuyang katayuan natin sa harap ng paanyaya ng poon. Babala ng Panginoong Hesus, posibleng hindi magbunga ang salita ng Diyos sa ating buhay dahil sa takot at pangamba na mayroon tayo sa ating puso, lalo na sa walang katiyakang kinabukasan na ating hinaharap. Kailangan mag-ugat ang salita sa ating puso upang hindi tayo matangay ng pag-aalala sa mga bagay at pangyayaring wala tayong kontrol. Dahil marahil sa mga problema, katulad ng mga butil na nahulog sa mabato, masukal at matinik na lugar, madali tayong manghina at sumuko sa paghahambol sa mga bagay, sanhi ng pangangailangan. Hati, lalo na ngayong panahon ng krisis, ang ating atensyon, kaya't marahil hindi na natin lubos na napapahalagahan ang Diyos na pinagmulan ng lahat. Hamon sa mga tuwid ng Ebanghelyo ngayong araw para sa mga balisa dahil sa kaliwat kanang pinagkakaabalahan. Baka kasi lubusan ng hinawa at sumuko ang ilan sa atin dahil sa mga pagsubok. Huwag sana natin kalimutan na hindi natin pwedeng isantabi ang Diyos. Anumang bunga ng ating pagsusumikap kung wala ang Panginoon ay baliwala. Sa huli, hinahanapan tayo ng Diyos ng mabuting lupa sa ating puso. Siya ang nagpupuno sa mga kakulangan upang lumago ang pagpapala sa ating buhay. Huwag sana nating questionin ang karunungan ng Diyos. Bagkus paglabanan ang anumang duda sa isip at panatilihing bukas ang puso sa galaw ng Espiritu Santo na siyang sanhi ng buhay at tanang pagpapala. Paalala ng simbahan, the Word of God as a seed planted in our hearts is bursting with divine power, capable of enlightening and transforming us. Let us invoke the Holy Spirit to free our hearts from sluggishness, attachments, and useless anxiety, so that we may hear the Word of God and put it into practice authentically with joy and bear much fruit. Ani Pope Francis, may the Virgin Mary, perfect model of good and fertile soil, help us become willing soil without thorns and rocks, so that we may bear good fruit for ourselves and for our brothers and sisters. Maria, tulungan mo kaming buksan ng aming puso upang rito'y mag-ugat ang salita ng Diyos. God bless you.